Ayon sa mga Ukrainyano, ang pagsabog na ito ay may kasamang 1,100 libra ng trinitotoluene na katumbas. Nangyari ang pag-atake matapos mabigo ang usapang pangkapayapaan sa pagitan ng dalawang bansa. Naglulunsad din ng mga panibagong pag-atake ang Russia. Dintsius is critical for earning supply for single puwersa ng Russia sa Ukraine. At ayon kay Pangulong Volodymyr Zelensky, sinasadya na raw ng Russia na targetin ang mga sibilyang Ukrainian. Pagkatapos ng Operasyon Spiderweb, nagpapanik na ang Russia. Alam ni Putin na may paparating pang mga pag-atake at kaya naman pinacheck niya sa mga autoridad ng Russia ang bawat track. Dahil dito, nagdudulot ito ng napakahabang traffic at nagrereklamo na ang mga tao sa Russia tungkol dito. Sige, sa gitnang baryo naman, may kalsadang sarado doon, hindi ko alam kung bakit. Dumadaan kami ngayon mismo sa mga bukirin, talagang matagtag ang biyahe. Nasa sementadong kalsada na ulit kami. Ang daming van na nakatenga sa traffic. Hindi ko alam kung ilang kilometro na itong traffic na ito. Magulo talaga. O hulaan mo, tama ang kutob ni Putin pero mali lang ang iniisip niya. Hindi mula sa mga truck ang susunod na atake, kundi mula sa mga drone, particular na mga water drone. Ganito ang nangyari sa Kerch Bridge na nag-uugnay sa Russia at sa sinakop na Crimea ng Russia. Ito ang video. Alam na yun naman, ang Kerch Bridge ay simbolo ng kapangyarihan ng Russia sa Crimea. Una sa lahat, ito ang nag-uugnay sa mainland Russia papunta sa sinakop na Crimea. At higit pa doon, critical ito para sa digmaan. Ginagamit ito ng Russia para suportahan ang kanilang militar sa timog Ukraine. Tila ito ang lifeline ng kanilang hukbo sa rehiyong iyon. Kaya kung masira ng Ukraine ang tulay o kahit mapinsala lang ito ng sapat para hindi magamit, malalagay sa malaking problema si Putin. Lubhang malaking problemang logistical ito. Kung walang tulay, mahihirapan ang Russia na magpadala ng armas at supply sa Crimea at timog Ukraine. Babalikwas lang ang kanilang militar sa rehiyong iyon. Pangalawa, magiging malaking kahihiyan ito sa publiko para sa tinatawag na pangalawa. Sa pinakamalaki at pinakamalakas na militar sa mundo na patuloy na natatamaan ng Ukraine araw-araw. Ang pag-ataking ito ay nangyari 2 araw matapos ang pinakamalaking pag-atake sa Russia mula noong ikalawang digmaang pandaigdig. At syempre, mas mahalaga, kung wala ang tulay, magiging bukas ang Crimea sa pag-atake ng Ukraine at hindi kayang tiisin iyon ni Putin. Kung mawala kay Putin ang Crimea, matatalo ang Russia sa digmaang ito. Bago tayo magpatuloy, pindutin ang subscribe button sa ibaba para updated kayo sa balitang geopolitical tulad nito. Ito ang pangunahing dahilan kung bakit napakalaking bagay ng pag-ataking ito at hindi ito inaasahan ni Putin. 2 araw matapos salakayin ng Ukraine ang halos 25,000 kilometro sa loob ng Russia papunta sa kanilang Balaya base, ngayon naman ay tina-target nila ang Crimea Bridge. Narito ang ilan pang detalye tungkol sa pag-atake. Tulad ng pag-atake 2 araw ang nakalipas, ilang buwan ding inihanda ito ng parehong ahensya. Ang Serbisyo ng Seguridad ng Ukraine o Serbisyo ng Seguridad ng Ukraine. Naglagay ng mga pampasabog ang mga operatiba sa haligi ng suporta at pag-uusapan natin ito maya-maya lang dahil napakahalaga nito. Nangyari ang pag-atake kaninang alas 4:44 ng umaga, oras ng Ukraine, nang sumabog ang unang aparato. Ngayon, habang nire-record ko ang video, may mga hindi pa kumpirmadong ulat din mula sa mga Russian Telegram channel na may ilang pagsabog na nangyari ilang oras matapos ang unang pagsabog. Sa ngayon, wala pang nagkumpirmang organisasyon, pero kapag may karagdagang impormasyon, ibabahagi namin ito sa inyo. Pero sige, balik tayo sa ulat. Nasira ang mga suporta sa ilalim ng dagat sa antas ng seabed. Ang pagsabog ay katumbas ng 1,000 at 100 kilo ng TNT. Ang tulay ay may pinsala sa estruktura at nasa bingit na ng pagbagsak. Ngayon, narito si Chuck Farr, paborito ni Channel, na magbabahagi ng mas maraming detalye kung paano isinagawa ang pag-ataking ito. Gaya ng nakikita ninyo sa graphics sa inyong screen, ipinapakita ng pagkakalagay ng mga pampasabog na malamang na tinarget or muling tinarget ng Ukraine ang dati ng nasirang pile assembly. Kailangang inspeksyonin ang bawat pile at ang mga nasira ay kailangang palitan.
Isang komplikado at magastos na gawain ito. At mas mahalaga, habang isinasagawa ang pagkukumpuni, ititigil muna ang trapiko sa tulay. Walang makakapasok sa tulay o sa Crimea at walang makakalabas din sa Crimea. Malaking bagay ito para sa Rusya na ginagamit ang tulay para maghatid ng supply sa militar nila tulad ng natalakay natin. Ang ginamit na underwater drone ng mga Ukranyano ay may graphics mula mismo sa kanila. Inilabas ito noong unang inanunsyo ang drone sa buong mundo. Hindi ito ang graphics mula sa mismong pag-atake, pero malamang na ito rin ang drone na ginamit. Makikita mo ang drone sa iyong screen. Nagkakahalaga ito ng humigit kumulang 450,000 kada drone. At ito ay pinapalipad ng remote sa ilalim ng tubig. Ang palayaw nito ay mariska. At sigurado akong mali ang bigkas ko niyan. Pero, ito ay isang prototype ng multi-mission long-range uncrewed underwater vehicle o uncrewed underwater vehicle na kayang magsagawa ng strike missions laban sa mga barkong pandigma ng Russia at mga infrastruktura sa dagat. Katulad ng tulay, mayroon itong electro-optical targeting at infrared cameras na nagbibigay dito ng thermal at low-light na video. At navigation at satellite uplinks, gumagamit din ito ng electrical motors na nagbibigay dito ng tahimik na propulsion. Ngayon, hindi ako isang structural engineer, pero mukhang maingat na pinili ng Ukraine ang kanilang target. Hindi lang basta kung anong haligi na kahit iyon ay sapat ng makasira, kundi pinili nila ang isang napakahalagang haligi. Sa aking pagkakaintindi, ito ay load-bearing na haligi. Nangangahulugan na nangangamba ang Russia na gamitin ang tulay ngayon. Dahil dito, pansamantalang natigil ang trapiko. At ganito tumutugon ang mga propagandista ng Russia sa pag-ataking ito. Lalo pat nangyari ito 2 araw lang matapos ang isa sa pinakamalaking pag-atake na naranasan ng Russia. Gusto kong marinig ninyo ang galit sa boses. Kaya hindi na natin idadob ang clip na ito. Ano, titiisin na lang ba natin yan ngayon? Punong-puno na ako ng inis. Putangin ang zest, putangin ang hazel. Ngayon, na parang hindi pa sapat ang atake. Naaalala nyo ba yung clip na pinakita ko sa inyo sa simula ng video? Itong clip na to. O hulaan nyo kung saan galing yung clip na yon. Galing yon sa isang Russian camera na nakakabit sa Crimea Bridge. Ibig sabihin, nagawa ng Ukraine na hindi lang atakihin ang tulay, kundi na-hack o kahit papaano, ay na-access din nila lahat ng infrastructure na inilagay ng Russia para daw protektahan ang tulay na yon. Bukod pa sa katotohanang hindi natamaan ang suporta ng tulay sa pag-atake, ang kapansin-pansin din ay ang malayang pag-access ng kalaban sa mga webcam na nakakabit doon. Malaki ang posibilidad na buong video surveillance system ng estratehikong pasilidad ay nakompromiso at hindi alam kung gaano na ito katagal nangyayari. Ayon sa isang military informant sa isang Russian Telegram channel. Hindi dito nagtatapos ang masamang balita para sa Rusya. Hindi lang ito ang tanging pagkabigo ng intelihensya ng Rusya noong nakaraang linggo. Sa katunayan, nagpaplano sila ng malaking pag-atake bago magsimula ang negosasyon noong Lunes. At tatalakayin natin ang tungkol sa negosasyon sa ilang sandali. Pero bago iyon, gusto ko munang talakayin ng mabilis ang pag-atake na pinaplano ng Rusya na hindi natuloy dahil sa pag-atake ng Ukraine, ang Operation Spiderweb na isinagawa 2 araw lang ang nakalipas. Pinlano ng Rusya ang Operation Juice Lighting, ang pinakamalaking cruise missile attack sa buong Ukraine para sa gabi ng Hunyo 1 upang pilitin ang Ukraine na sumuko sa Istanbul kinabukasan. Sinira ng drone ng Ukraine ang marami sa mga bomber na ito na napuno na ng gasolina ilang oras bago sila lilipad. Gusto ko ring ituro na ang impormasyong ito ay hindi galing sa pro-Ukrainian na source. Galing ito sa pro-Russian na source. Kaya malamang inilathala nila ito para magyabang kung bakit dapat sumuko ang Ukraine dahil hindi kayang labanan ng Ukraine ang Russia. O hulaan mo, sobrang nabigla ng Ukraine ang Russia kaya hindi natuloy ang operasyong ito. Ang impormasyon ay inilathala sa Tsargrad, isang Kremlin-funded outlet, noong ika-31 ng Mayo, isang araw bago ang Ukraine's Operation Spiderweb.
Binura ang artikulo noong 1 ng Hunyo nang mawalan ang Russia ng isa sa 3 ng kanilang strategic bomber fleet at hindi natuloy ang operasyon nila para sa gabing iyon. Ang pinakamalaking air-launched missile attack sa Ukraine ay naganap noong ika-29 ng Disyembre 2023. Noong araw na iyon, ang mga eroplanong Ruso, kabilang na ang mga bomber na winasak ng Ukraine kahapon, ay nagpakawala ng hindi bababa sa 108 A-2 na ground missiles ng iba't ibang uri na pumatay ng 58 at sumugat ng mahigit 160 sibilyan. Kung pinlano ng Russia ang pinakamalaki nitong missile attack sa Ukraine para sa gabi bago ang pag-uusap sa Istanbul, ang pagsira ng Operation Spiderweb sa mga bomber ilang oras bago ang paglipad ay nakapigil sa malawakang pagkamatay ng mga sibilyan at hindi masukat na pagkasira ng mga infrastruktura sa buong Ukraine. Malinaw na ang Spiderweb ay isang mahusay na operasyon hindi lang sa pananakit sa kakayahang militar ng Russia, kundi pati na rin sa pagprotekta sa buhay ng mga sibilyang Ukrainian. At ngayon, mas marami na tayong detalye sa kung paano ito isinagawa. Baka may ilan sa inyo na nakakaalala na, pero ibinahagi ni Pangulong Zelensky ang ilang detalye kaagad pagkatapos ng operasyon at sinabi niya kung paano halos lahat ng lumahok sa operasyon mula sa panig ng Ukraine ay ligtas na nailikas mula sa Russia kahit bago pa magsimula ang operasyon. At bukod pa doon, ang buong pagpaplano ng operasyon ay naganap sa isang gusali na katabi lang ng punong tanggapan ng Federal Security Service. Kaya malinaw na isang malaking sampal ito sa mukha ni Putin. Ngayon, may dagdag tayong detalye kung paano eksaktong nakarating ang mga truck na may dalang Ukrainian drones malapit mismo sa mga basin ng himpapawid ng Russia. Heto na, inilalarawan ng Russian media ang lohistika ng operasyon ng Ukraine. Tinatanong ng mga investigador ang mga driver ng truck na ginamit para maglunsad ng mga drone. Isang 55 taong gulang na nagngangalang Alexander Z ang nagsabing ang truck ay pagmamay-ari ng 37 taong gulang na si Artyom. Ilang panahon na ang nakalipas, nakatanggap si Artyom ng order mula sa isang negosyante sa Murmansk para maghatid ng 4 na frame na bahay mula Sholom papuntang Kola Peninsula. Nagkasundo ang dalawa sa presyo, isinakay ni Alexander ang kargamento at umalis. Habang nasa biyahe, may tumawag sa kanya at nagbigay ng mga tagubilin kung kailan titigil at saan ipaparada. Ang huling hintuan niya ay sa Rosneft gasolinahan malapit sa isang military airfield sa Murmansk. Doon inilunsad ang mga drone. Isang katulad na kwento ang nagmula kay Andre M. 61 taong gulang. Isa pang driver na nagtatrabaho para kay Artyom. Nagdadala siya ng mga bahay na gawa sa balangkas sa lugar na ito. Ngunit nang ipinarada niya ang kanyang truck malapit sa isang kainan sa tabi ng kalsada sa Sholoy, nagsimula siyang magpalipad ng mga drone mula sa kanyang truck. Ipinag-ulat din ng ibang mga driver ang parehong pangyayari sa Rasnayan at rehiyon ng Ivanovo. Sabi minsan ni Sergey, 46 anyos nagdala siya ng modular na bahay mula sa rehiyong ito habang nagmamaneho papasok ng Rasan. Napunit ang bubong ng kanyang truck at lumipad palabas ang mga drone. Ang ika-4 na truck na ginamit sa drone attack kahapon sa Ivanovo Air Base ay ikinarga rin sa parehong rehiyon. Ayon sa driver, ito rin ay nakarehistro kay Artyom. Iniulat ng Bazaar na nagbukas na ng kaso ng terorismo ang mga investigador. Hinahanap na nila ngayon si Artyom na umano'y tubong Ukraine. At gaya ng alam natin mula sa pahayag ni Pangulong Zelensky, 2 araw lang ang nakalipas, sinabi niya na lahat ng sangkot sa Ukrainian Security Services ay ligtas nang nailikas mula sa Russia. Kaya wala talagang masisisi ang mga Ruso na nasa loob ng Russia. Kaya ano ang ginagawa nila? Sinasisi nila ang Estados Unidos. Ayon sa mga kritiko sa Russia, ang New Strategic Arms Reduction Treaty na kasunduan sa pagitan ng Russia at United States ay nag-aatas na iparada ng dalawang bansa ang kanilang mga bomber jet sa mga lugar na kita ng satellite sa halip na itago sa mga protektadong estruktura. Sa totoo lang, isa na naman itong palusot na ginagawa ni Putin para isisi sa ibang bansa ang sarili niyang mga pagkukulang. At sinasabi ko ito dahil ang palusot na binibigay ng mga propagandista ng Russia ay wala talagang saysay. Ayon sa mga kritiko, napilitan ng Russia na ilabas ang kanilang mga bomber
dahil sa mga regulasyon ng New Strategic Arms Reduction Treaty matapos ang pag-atake ng Ukraine. Hindi ito totoo sa dalawang dahilan. Una, hindi ito hinihingi ng New Strategic Arms Reduction Treaty. At pangalawa, sinuspindi ni Putin ang pagsunod ng Russia sa New Strategic Arms Reduction Treaty noong 2023. Kaya kahit gumagawa sila ng mga palusot, hindi nila inaalam kung tugma ba ang palusot nila sa realidad. Ganon din kapag sinusubukan ng mga Ruso na protektahan ang kanilang mga bomber. Hindi nila inaalam kung talagang ligtas ang mga bomber. Hindi sila mahilig sa detalye at hindi rin sila mahilig harapin ang realidad dahil habang binabanatan ng mga Ukrainyano ang militar ng Rusya, ang mga negosyador ng Rusya sa Istanbul ay humihingi ng lubos na pagsuko mula sa sandatahang lakas ng Ukraine. Narito ang mga detalye ng peace memorandum o mga hinihingi ng Rusya. Ipinresenta ito ng mga negosyador ng Rusya sa Ukraine noong negosasyon sa Istanbul. Ang mga hinihingi ay ganap na pag-atras ng sandatahang lakas ng Ukraine mula sa mga rehiyong inaangkin ng Rusya. Mahalagang banggitin na marami sa mga rehiyong ito ay hindi pa ganap na nasasakop ng Rusya. Kaya gusto nilang isuko na lang ng mga Ukrainyano ang mga teritoryong hindi pa nila napapanalunan habang natatalo ang Rusya sa digmaan. Pangalawang hinihingi, internasyonal na pagkilala sa Crimea at Donbas bilang bahagi ng Rusya. Pang-apat, neutralidad ng Ukraine. Pang-lima, magsagawa ng halalan sa Ukraine. Pang-anim, pagbabawal sa muling paglalagay ng sandatahang lakas ng Ukraine maliban kung para sa operasyon ng pag-atras. Pang-anim, pagbabawal sa pagtanggap at paglalagay ng mga sandatang nuclear sa Ukraine. Pampito, ipinagbabawal ang pagbibigay ng armas at intelihensya mula sa kanluran. Pangwalo, ang pagtanggal ng lahat ng mga parusa at pagtanggi na magpatupad ng mga bago. At huli, ang pagwawaksi ng mga magkabilang habol na may kaugnayan sa mga pinsalang dulot ng labanan. Gaya ng nakikita sa mga hinihingi, hindi ito memorandum ng kapayapaan. Gustong sumuko ng Russia ang Ukraine kahit di nito kayang talunin ito. Nais kong ipaalala ang mahusay na talumpati ni dating Pangulong Ronald Reagan laban sa Unyong Sobyet. Linawin natin ang lahat, walang pagtatalo tungkol sa pagpili sa pagitan ng kapayapaan at digmaan. Iisa lang ang siguradong paraan para magkaroon ng kapayapaan, ang pagsuko. May panganib sa anumang landas maliban dito, ngunit mas malaki ang panganib sa pagpapalubag loob. Ang multo na ayaw harapin ng ating mga liberal na kaibigan, na ang kanilang pulisiya ng pakikisama ay pagpapalubag loob at hindi ito nagbibigay ng pagpipilian sa pagitan ng kapayapaan at digmaan, kundi sa pagitan lang ng paglaban o pagsuko. Kung patuloy tayong makikisama, patuloy na aatras at uurong, sa huli ay haharapin natin ang huling hinihingi, ang ultimatum. At ano na pagkatapos nun? Nang sinabi ni Nikita Khrushchev sa kanyang mga tao na alam niya ang magiging sagot natin, sinabi niya na tayo ay umaatras sa presyon ng malamig na digmaan at balang araw sa huling ultimatum, kusang loob ang ating pagsuko dahil noon ay pinahina na tayo mula sa loob, spiritual, moral at ekonomikal. Naniniwala siya rito dahil sa ating lipunan ay naririnig ang mga tinig na nagnanais ng kapayapaan kahit ano pa ang kapalit. O mas mabuti pang maging pula kaysa patay, o gaya ng sinabi ng isang komentarista, mas pipiliin niyang mabuhay na nakaluhod kaysa mamatay na nakatayo. Doon nagsisimula ang digmaang daan dahil ang mga tinig na iyon ay hindi para sa ating lahat. Alam nating hindi natin pinaniniwalaan na ang buhay ay napakahalaga at ang kapayapaan ay dapat bilhin kapalit ng tanikala at pagkaalipin. Kung walang dapat ikamatay, kailan nagsimulang mawala ng halaga ang buhay? Dito lang ba sa harap ng kaaway na ito? Dapat bang sinabi ni Moises sa mga Israelita na mamuhay na lang bilang alipin sa ilalim ng mga paraon? Dapat ba sanang tinanggihan ni Kristo ang krus? Dapat bang ibinaba ng mga makabayan sa Concord Bridge ang kanilang mga baril at tumangging paputukin ang putok na pumukaw sa buong mundo? Ang mga martir ng kasaysayan at mga yumao na nag-alay ng buhay upang pigilan ang mga Nazi ay hindi mga hangal at hindi namatay ng walang saysay. Nasaan nga ba ang daan patungo sa kapayapaan? Sa totoo lang, simple lang ang sagot. O ikaw at ako ay may tapang na sabihin sa ating mga kaaway, may mga bagay na hindi namin kayang ipagpalit. May hangganan na hindi nila dapat lampasan. Bago matapos, ipapakita ko sa inyo ang mga nakakatuwang reaksyon ng medyang Ruso
Matapos wasakin ng Ukraine ang mga base ng himpapawid at bomber ng Russia. Heto na, Yung pag-atake sa ating bansa, tamo pagsambu at spas inkusimawasing pangunahing infrastruktura, nuklear na infrastruktura, ay sistematikong pagsubok para malaman ang ating pagtitiis dito. Eksumay sa gari sa prasa digmaang mag-nuclear, sulas pagsubok ng iba pang mga paraan para pabagsakin ang ating nuclear triad. Matagal ko nang pinag-uusapan ito. Matagal nang pinag-uusapan ito sa mga profesional na grupo. Wala namang bago dito, pero ngayon lang ito nagsimula. Kailangan nating suriin kung gaano kaprotektado ang ating nuclear triad laban sa mga ganitong paraan at gumawa ng ilang pagbabago sa ating mga batas dahil kinakailangan ito. Ministro Vladimir Putin, mga paraan ng pag-apekto rito at marahil magdagdag pa ng ilang mga pagbabago dahil talagang kinakailangan ang mga ito. Ngayong napagtanto natin na mas malaki ang potensyal ng kanluran, kailangan na nating gumamit ng mga preemptive strike sa halip ng mga ganting atake dahil maaaring hindi na natin magawa ang ganting atake kung ginagamit ang ganitong mga paraan. Mapabayaran lang to kung sila ay maagap na mapipigil hanggang sa tuluyang mawala. Wala nang ibang paraan. At ang buong teritoryo nila bilang buffer zone. Hence, kontrolado ang lahat ng iba pa sa buong teritoryo ng kanlurang Europa. Ito ang masasabi ko. At may isang zona ng kaligtasan sa buong teritoryo at kontrol ng lahat ng iba pa sa buong teritoryo ng kanlurang Europa. Sa pamamagitan nga pala, pasensya na sa mga nangyari. Sabi ni Sherry na ang mga video na lumalabas ay kinukunan ng mga sundalong conscript. Pwede ba nating barilin ang conscript na ito? Ilabas ang taong ito at barilin siya mismo sa harap ng formation bilang isang traidor ng inang bayan na nagtatrabaho para sa interes ng kalaban. Paano nakalusot ang mga truck na ito? Sino ang sumuri sa mga ito? Itong parira lang ito lang. Oy, di ko alam yung dinadala ko sa truck. Saan mo kinuha yon at sino ang nagkarga? Hindi ko alam. Bulag kang nagdala nito. Hindi mo ba tiningnan sa loob? Nakuha mo ang mga papeles ng hindi binubuksan at ipinakita sa'yo. Huwag magpanggap na walang alam. Paano ka nakalusot sa mga inspeksyon at timbangan? Paano nangyari ito sa ika-4 na taon ng digmaan? Sino ang mananagot dito?